So ito na mga kapatid. Ito na po ang pinakamainit na balita mga kababayan. Nako. Senator Jaime Marcos mga kapatid. Hindi ko alam kung ano ang trip ng senadorang ito. And ito guys. This is the first time na magsasalita ako ng against po kay Senator Jaime Marcos. Kasi nga mga kapatid, sa aking personal na opinion ay sumusobra na po kasi si Senator Jaime. No, hindi na po, kumbaga, nag-aaksaya siya mga kapatid ng pera ng taong bayan dito sa kanyang hearing na kung saan iilan lang ang magbibinipisyo niyan mga kababayan. No? Ang magbibinipisyo lang dito sa mga hearing na kanyang pinagagawa ngayon ay itong mga supporters lang din ni former President Duterte. Diba? Hindi niya kasi tinitingnan mga kapatid ang bigger picture na kung saan majority ng mga Pilipino gusto po talagang maimbestigahan itong si former President Duterte. At gusto talaga ng majority ng mga Pilipino, mga kababayan, na panagutin si former President Duterte dito sa mga nangyaring EJK under the Duterte administration. Pero itong si Senator Jaime mga kababayan, gumagawa ng eksena ngayon dahil nga po mga kababayan, kulelat po siya sa survey. Aminin na natin mga kapatid, I know na iilan din sa inyo ang nakahalata dito mga kababayan na ito po ay isang uri lamang ng propaganda ni Senator Jaime Marcos. Dahil gusto niyang magkaroon mga kapatid ng supporters nitong darating na halalan. Biruin mo yan, kapatid ka ng presidente, pero pagdating sa survey mga kababayan, kulelat na kulelat ka. Tinalo ka ba nung ibang mga kandidato dyan, samantalang ang tagal-tagal mo na sa politika. And ngayon kasi mga kapatid, itong si Senator Jaime, medyo hindi na po maganda mga kababayan, yung kanyang hindi na po maganda yung kanyang timpla, dito sa mga supporters ni former President Duterte. At maging dito sa mga Marcos loyalists mga kapatid, ay tinatawag na rin siyang double blade. Kumbaga mga kababayan, namamangka kasi siya sa dalawang ilog. At trying hard siya mga kapatid na magpakabayani dito sa dalawang nag-uumpugan na pangalan, which is the Duterte nga and the Marcoses. Gusto kasi ni Senator Jaime mga kababayan na both sides makuha niya po yung boto dahil pagdating mga kababayan sa mga dito sa mga dilawan ay wala talaga siyang aasahang boto nitong darating na halalan. Kaya ngayon, ginagamit niya po mga kapatid itong issue nga kay former President Duterte. At ito pa, lahat ng mga tao, lahat ng mga opisyal na involved dito or sa tumulong para ma-facilitate itong pagdampot kay former President Duterte ng Interpol dalhin doon sa ICC ay pinapasabi na po ngayon ni Senator Jaime Marcos matapos po magdeklara ng boycott mga kababayan itong mga resource person noong nakaraang hearing niya dyan sa Senado. Kaya ito mga kapatid, pakinggan nyo itong ginagawa, yung sinabi ni Jaime Marcos dito. And pagkatapos mga kababayan, ibibigay ko yung aking inputs patungkol dito sa kanyang mga gawain. Pero bago ang lahat mga kapatid, want to page ka pala, nagbabalik para sa panibagong update. Ito. Ano yung sabina for cabinet? Uy, okay lang. Yes, marami pong sabina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado. Grabe yung tawa ni Bato dito. Abot langit mga kababayan. Para bang akala ni Bato dito mga kapatid, nakahanap na ako ng kakampi. Present si Bato dito mga kapatid, pero tingnan nyo sa mga susunod na araw magtatago na naman to. Lalo na't malapit na rin po mga kababayan itong kanyang warrant of arrest galing po sa ICC. So ngayon mga kapatid, itong si Bato, nakikisakay siya dito kay Jaime Marcos. Siyempre mga kababayan, publicity na rin yan. Publicity na rin yan mga kapatid. Para kay Senator Bato de la Rosa. So itong si Jaime, hindi niya naiintindihan mga kababayan na pinapakinabangan lang din ng mga DD shits itong kanyang ginagawa ngayon. Pero pagdating ng araw ng halalan mga kababayan, hindi rin naman siya iboboto niyan.
'Di ba? Di ko talaga nagigets mga kapatid itong punto de vista ni Senator Amy Marcos kung bakit pinapaimbestigahan pa niya itong nangyari ang pagdampot kay former President Duterte. Dahil mga kababayan, ito real talk lang. No, kahit anong gawing hearing nila diyan sa Senado, mga kapatid, kahit ilang bilyon yung aaksayahin nilang pera diyan sa Senado, hindi na rin mababalik sa Pilipinas si Tatay Digong nyo. 'Di ba? Yan ang katotohanan diyan mga kapatid. Kahit anong hearing, kahit ipakulong pa niya lahat yang tawag dito, itong mga taong nag-facilitate, no, tumulong para i-facilitate itong pag-serve ng warrant kay former President Duterte. So, kahit tulungan pa, kahit ubusin pa niya ang pera ng kaban ng bayan, mga kapatid, hindi na rin makakabalik sa Pilipinas si Tatay Digong. Maliban na lang kung maabsuelto siya doon sa ICC. 'Di ba? 'Yun lang yung chance mga kababayan na makakauwi si former President Duterte. 'Di ba? Pero ewan ko kung itong si Senator Amy, mga kapatid, kung abot 'yan ng kanyang ng kanyang pag-iisip. Kasi sa tingin ko mga kababayan, itong hearing na ito, hindi naman talaga para kay Duterte ito mga kapatid. No? Propaganda lang ito ni Senator Amy Marcos para makuha niya ang loob ulit ng mga DDS. Anyway, patapusin muna natin to. Para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami po. Yan na nga eh. Pag naliwanagan ba ang taong bayan, Senator Amy, ang tanong dyan, may magbabago ba sa nangyari kay former President Duterte? Mapapauwi mo ba si Tatay Digong? Kaya mo bang gawin yon? Di ba? I mean, dito mga kapatid, nag-aaksaya lang talaga ng pera galing sa kaban ng bayan dito sa mga hearing na ito ni Senator Amy. Alam niyo mga kababayan, ngayon lang talaga ako nagsalita dito kay Senator Amy. Sa dami niyang mga nakikita kong mga lapses, no, dito sa administrasyong Marcos. Ngayon lang ako nagsalita sa kanya mga kababayan dahil dito ko talaga nakita na medyo may pagkasugapa din pala ito si Senator Amy. Opportunista kumbaga mga kababayan. And ngayon kasi wala eh. Wala talaga siyang boto mga kapatid, kahit sa mga survey natin tingnan, wala eh. Walang lusot si Senator Amy mga kababayan. No, and ito survey pa lang bagsak na siya. How much more pa kaya mga kapatid sa darating na halalan? Biruin mo, sa darating na halalan mga kababayan, hindi na siya iboboto ng dilawan. And I'm sure itong mga Marcos loyalists ayaw na rin sa kanya. 'Di ba? And I'm sure mga kapatid, yung mga Duterte na to ayaw na rin sa kanya. Sino pang buboto kay Senator Amy? 'Di ba? Sino pang buboto sa kanya? Kaya ngayon mga kapatid, sinusubukan niyang kunin yung loob ulit ng mga Duterte. 'Di ba? Baka sakali lang, no, na ma-convince niya ang mga Duterte na ako, maka Duterte ako mahal ko si Tatay Digong, kaya iboto niyo rin ako 'Di ba? Parang gano'n 'yun eh. Ngayon, pagdating naman dito mga kababayan sa mga DDS, 'di ba? Ano sabi nila kay Amy? Walang kwenta. 'Di ba? Dahil hindi daw niya kayang maipakulong itong kanyang kapatid, hindi daw niya kayang pababain sa pwesto itong kanyang kapatid na si President Marcos. Anong sabi ni Panelo? No, kung totoong concern siya kay PRRD, di dapat siya na mismo magsabi sa kapatid niyang bumaba ka na sa pwesto. 'Di ba? Yan sabi ni Panelo mga kababayan. No? Recently lang, sabi ni Panelo yan mga kapatid. So technically, no, pag nagsalita ng ganun si Panelo mga kababayan, ibig sabihin wala talagang walang simpatya, no, ang mga DDS dito kay Senator Amy. Kumbaga mga kapatid, sinasakyan lang din ng mga DDS ngayon itong kanyang ginagawang hearing dahil kunwari magbibinipisyo dito, kasi ito mga kababayan, honestly lang, ang magbe-benefits lang dito mga kapatid is yung mga supporters ni Tatay Digong nyo. Yun lang naman eh. At yung mga yung mga senatorial candidates sila. Yan lang yung magbibinipisyo dito mga kapatid dahil sa ginagawang ito ni Senator Jaime, ni Senator Amy, nabubulol ako. Dahil sa ginagawang ito ni Senator Amy mga kababayan, para bang nahahype ngayon, no, yung itong ideolohiya ni Tatay Digong nyo. At pag na-hype itong ideolohiya ni Tatay Digong nyo mga kapatid, automatic yan kasabay dito yung pag-hype din mga kababayan ng kanyang mga senatorial candidates. No, yun lang naman yun eh. Kasi nga dito mga kapatid, ang pinapalabas dito sa hearing ni Senator Amy na masasama, no, itong mga resource person na tumulong mag-facilitate nga sa pagdampot kay former President Duterte.
Diba? Yun lang naman ang kwan dito eh. Kunwari, investigasyon, patas. Walang patas dyan, mga kababayan. No? Eh ngayon pa nga lang eh. No? Binoykot ka, nagalit ka na. Ano ginawa mo? Oh, pinasampina mo. Para sa susunod na pagdinig dyan sa Senado, ma-hype naman yung hearing mo. At para naman mag-trending at mag-viral na naman yung hearing nyo dyan sa Senado. Diba? Yan lang naman ang purpose ng mga kapatid. No? Kunwari concerned ka, no? Concerned ka sa taong bayan pero hindi mo man lang tinignan Senator Amy, no? Yung taong bayan na sinasabi mo, iilan lang 'yan kumpara sa majority ng mga Pilipino. 'Di ba? Sa majority ng mga Pilipino na gusto talagang panagutin si former President Duterte doon sa kanyang ginawang pagmamalabi sa kapangyarihan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Diba? Yun lang naman yun eh. Pero ewan ko ba mga kapatid, bakit hindi abot no, ng pag-iisip ni Senator Amy itong mga bagay na ito. Anyway, ituloy natin to. Tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang sapina. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sapina para kina Jean Fajardo, General Nick De Loso Torre, ang ating mga secretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po eh. Gusto mo lang gamitin yung mga taong yan eh. No? Kasi alam mo na medyo mainit yan sa mata ng mga DD shits. Diba? Yung mga taong binabanggit mo dyan sa sabina mo. Oh. Gusto mo lang gamitin yan sila para ma-hype ang issue. Kasi kung tutuusin mga kapatid, kung wala itong hearing ni Senator Amy, wala na eh. Yung mga nagsasabing we love Tatay Digong. 'Di ba? Unti-unti na rin humuhupa mga kababayan, Maging dito sa mga sa wall ko sa Facebook mga kapatid, nagbabago na rin yung mga post nila. Wala na, Hindi na masyadong maingay ngayon yung issue patungkol sa pagdampot kay Tatay Digong. Kaya ngayon pinipilit buhayin ito ni Amy at ginagrab niya ang chance mga kapatid, itong pagkakataon na ito para i-promote ang kanyang sarili sa mga DDS. Ako loyal ako kay former President Duterte kaya ginagawa ko ito. Para po sa taong bayan, para sa mga supporters ni former President Duterte. 'Di ba? Kaya pagdating ng eleksyon, boto niyo ako. 'Di ba? Hindi man yan literally na sinabi ni Senator Amy mga kababayan, pero ang mensahe ng kanyang ginagawang effort ngayon mga kapatid, nagsasalita po na yun talaga, yan po talaga ang purpose kung bakit ginagawa mo itong ganitong hearing. Dahil real talk nga mga kapatid, kahit anong hearing, kahit ubusin pa ni Senator Amy yung pondo ng kaban ng bayan mga kababayan, hindi makakabalik si Tatay Digong nyo dito sa Pilipinas. Walang ganun mga kapatid na mangyayari. 'Di ba? Kaya ngayon ito si Senator Amy, wala. Oportunista din. Kung totoosin, oportunista talaga siya mga kababayan kasi sinasakyan niya eh. Pinapainit niya ang issue. Ang tanong niyan Senator Amy, after mo bang gawin 'yan, may kasiguraduhan ka ba? Na iboboto ka ng mga DDS. Kasi mga kababayan, tingnan niyo ngayon kulilat si Senator Amy mga kapatid pagdating sa survey. Hindi ko naman sinasabi na wala na talagang may gustong iboto siya. Pero kung titignan natin sa survey, kulilat siya. Pag nakuha niya mga kapatid ang loob ng mga DDS, may chance mga kababayan na magkakaroon siya ng boto. Hindi man siya mag-number 1 sa senatorial election mga kapatid, pero may chance na makakapasok siya. Bakit kamo? Ilan na yung mga DDS? Diba? Ipagpalagay natin 5 million ng mga DDS mga kapatid. Yung straight na DDS. Idagdag nyo pa mga kababayan itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na sumisimpatya sa mga Duterte. Idagdag nyo pa mga kapatid itong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Lahat yan mga kababayan, lahat yan, posibleng makuha yan ni Senator Amy pag nakuha niya ang loob ng mga DDS. Diba? Ganon kalaki mga kapatid ang maidadagdag na puntos niyan kay Senator Amy pagdating ng eleksyon. Diba? Ganon naman talaga ang kalakaran ngayon eh. Kailangan mo talaga maging bida-bida. Kailangan mo talagang mag-take ng side na kung saan magbibinipisyo ka
'Di ba? 'Yun ang realidad ng politika sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya ito yung nakikita ko ngayon, no? Sa ginagawa ni Senator Amy Marcos, mga kapatid. Ginagrab niya itong chance na ito. Dahil nga, mga kababayan, medyo matabang na kasi sa kanya yung mga DDS and yung mga loyalist ng mga Marcos, yung loyalist ng pamilya nila. Pero Marcos loyalist tapos hindi ka gusto. Oh, isipin niyo yan. And lalo na, mga kapatid, dito sa mga Dilawan, no? Wala talagang chance si Senator Amy. 'Di ba? So, napakaliit ng kanyang chance talaga nitong darating na halalan, mga kababayan, no, na makabalik, no, ma-re-elect siya bilang senador. 'Di ba? Kaya ngayon, yung best effort niya pinapakita na niya kahit anong sinasabi ng karamihan sa kanya na kesyo namamangka sa dalawang ilog, kesyo balimbing, wala, tuloy-tuloy lang siya, mga kapatid. Pinapakita niya na kunwari totoo siya dito, tapat siya dito sa kanyang ginagawa ngayong pag-iimbestiga. 'Di ba? Yan lang naman yan eh. And ito din mga DD shits, no? Ito din mga tawag dito, ito namang mga kaalyado ni Tatay Digong nyo. May sinasakyan din si Senator Amy. Siyempre, malaking benepisyo yan para sa kanila. 'Di ba? Lalo na si former President Duterte ngayon ay nasa ICC. So, mahina yung kampanya nila, mga kapatid. So, pero sa pamamagitan ni Senator Amy, pwede po silang ma-hype. Simple lang ang puhunan, idiin yung mga taong tumulong mag-facilitate sa pagdampot kay former President Duterte. Tuloy. Ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil. Ang dami pong sabpina. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa. Simple lang naman ang gusto nilang mangyari dito, no? Gusto nilang mapakulong, no? Gusto nilang maparusahan yung mga tao na tumulong mag-facilitate sa pagdampot kay former President Duterte para maipakita nila sa taong bayan, mga kapatid, na meron kang mali sa sistema noong araw, no? Meron nga talagang mali sa nangyayari dito sa bansang Pilipinas noong araw na ibinigay si former President Duterte sa kamay ng Interpol. Kaya ipagpipilitan talaga nila ito, mga kapatid, para mapanindigan nila yung kanilang claims na di umano sa nangyaring pagdampot kay former President Duterte ay merong nalabag na batas sa konstitusyon ng Pilipinas. 'Di ba? Yan yung ang punto nila dito eh. Gusto talaga nilang idiin, mga kapatid, yung mga taong tumulong, no, sa pag-facilitate ng pag-serve ng warrant, pagdampot kay former President Duterte papunta sa ICC. 'Di ba? Yan yung gusto nilang palabasin dito. Hindi ito patas na investigasyon, mga kapatid. No, hindi ko nakikitaan ng patas na investigasyon to. Ito po ay simpleng propaganda lang, mga kababayan, para sa benefits nila, no, na mga mahihina ngayong mahihina sa ranking sa senatorial sa senatorial tawag dito, senatorial election, 'di ba? Yan yung purpose nila. Wala eh. Ito si Bato. Di naman gagandahan standing ni Bato ngayon. 'Di ba? Biruin mo pang ilan siya ngayon sa survey, mga kapatid. Kaya sabihin natin nakapasok siya sa Magic 12. Pero delikado pa rin yung standing niya kasi yung survey, mga kababayan, kuwan lang po 'yan, no? Pulso lang po 'yan. Hindi pa po 'yan ang final. So kung sa survey pa lang medyo hindi na maganda ang position mo, how much more pa kaya, no, sa actual na halalan. 'Di ba? So ngayon, ito sila sumasakay lang lahat kay Senator Amy, 'di ba? Para alam mo 'yun, ma-expose yung kanilang mga sarili na di umano sila ang mga bida, 'di ba? Sila yung Ay nako, tuloy. Ang pinadala ko kay Senate President. Wala na 'to, mga kapatid, nandiyan na lang 'yan. Anyway guys, 'yan lang naman Ito, lahat ng sinabi ko dito, mga kapatid, ay personal ko lamang na opinion at hindi po ito sumasalamin sa opinion ng nakararami. No? Klaruhin ko lang po, mga kababayan, hindi po tayo nagpapakalat dito ng fake news. Ito po ay personal ko lamang na pananaw dito sa nangyayari, dito sa mga ginagawa ni Senator Amy. Ngayon, kung agree kayo sa akin, so be it. Diba? Wala akong magagawa. Parehas tayo ng iniisip. No? Kaya kung disagree naman kayo, natural lang yan eh. Kanya-kanya tayong opinion, mga kababayan. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating
content kayo na, no? Huwag kalimutang mag-subscribe at pag-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.